So ang kaso nating araw na to ay tungkol sa asawang lalaki na nahuli niya yung asawa niyang babae na may kalaguyo. Itong ang asawang lalaki ay taga Tacloban, Leyte. Tapos pupunta sana siya sa Eastern Samar para bisitahin yung anak niya. Pero nung umagang yon, nahuli siya sa bus. So, hindi siya umabot, na-late siya. So, hindi siya nakasakay. So bumalik ulit siya nung 2:00 ng hapon. Pero ang problema naman, may sira yung bus kaya hindi rin siya nakasakay. So bumisita muna siya sa tatay niya bago siya umuwi dun sa bahay niya, bahay nila ng asawa niya. So pagkarating niya sa bahay nila, so 6:00 na ng hapon, nakita niya yung asawa niya at yung kalaguyo ng asawa niya nagsisex. So nahalata ng asawa niyang babae at yung kalaguyo niya na may naninilip. So yung asawang lalaki tumalon sa may cabinet kasi nga inakyat niya yung cabinet para makita niya yung kwarto. So, nakita niya doon nagsisex yung asawa niya sa cabinet. At tumalon siya ngayon. Tapos pumunta siya doon sa bahay ng kakilala niyang sundalo para maghanap ng baril. So may nakuha naman siyang baril doon na M16. So, bumalik siya ngayon doon sa bahay niya. Dala-dala yung M16 na Armalite. Tapos tinin niya, wala na, hindi niya na nabutan yung asawa niya at yung kabit niya doon. So, pumunta siya ngayon sa pinagmamadyungan ng kalaguyo ng asawa niya. So nakita niya doon nagmamadyong. So pinagbabaril niya ngayon. So natamaan niya naman yung kalaguyo ng asawa niya. Ang 3 balang tumama. 2 sa ulo, 1 sa tiyan. Tapos may mga nadamay na sa kabilang kwarto naglalaro din ng mahjong na mag-asawa na tamaan ng bala, ligaw na bala. Kinusuhan siya ngayon ng complex crime na murder with double frustrated murder. So naging guilty siya sa trial court. Ganun din sa CA. Pagdating sa Supreme Court, napila niya sa Supreme Court kasi ang rason niya, exceptional circumstances ng Article 247 na kapag nahuli mo yung asawa mo na nakipag-sex at napatay mo sila o isa sa kanila o nasugatan mo ng malala, wala kang kaso. So ang penalty lang noon is this year o na ilalayo ka lang sa pinangyarihan ng krimen para hindi ka pagbalingan ng mga kamag-anak kung napatay mo man yung asawa mo. Yun, distero. So yun yung rason niya. So kinatigan naman ng Supreme Court yung rason niya na nagawa niya lang yun dahil sa outburst ng emotion niya, yung galit, yung pabigla-biglang galit niya. Yun, kaya nagawa niya yun. Sinasabi naman doon kahit na sabihin nating mga ilang oras kasi dapat daw pag nag-avail ka ng Article 247 dapat yung immediate yung paggawa mo ng killing pag nakita mo yung asawa mo at yung kabit niya na nagsisex dapat ginawa mo na doon at doon pag kasi naghintay ka pa ng malayang oras na pag-isip-isip ka pa tapos ginawa mo pa rin so hindi mo ma-avail ang 247. Dito naman sa kaso na to kahit daw na lumipas ng 1 oras bago nangyari yung krimen andun pa rin yung tuloy-tuloy pa rin yung galit ng kwan at yung pa rin yung rason ng lalaki dahil sa galit niya sa nakita niya at hindi naman nahaluan yun ng dahil sa sinabi ng mga barkada na may impact sa kanya bago niya ginawa yun. Wala namang external force na nangyari kundi yung pa rin yung galit niya nung nakita niya yung tuloy-tuloy pa rin kahit nasabihin mo ay ilang oras na naganap yung nakita niya nagsisex yung asawa niya, yung kabit niya. Sinabi ng Supreme Court na pasok pa rin yan sa Article 247. Ano ang moral ng story?
kung magkabit kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Hindi, mali yan, mali. Pag kwan yun, dapat nag-iisip ka rin talaga kasi pag nahuli ka ng asawa nun, naku, pupatayin ka. Walang kaso yung asawa. Kaya mas maganda na lang may asawa na. Hindi, yung asawa mo na lang. Mahalin mo yung asawa mo. So yun, happy Father's Day sa lahat.